Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Don't forget to like, share, and subscribe. Tunay na ikaw ay pinagpala sandaling makahanap ka ng isang tunay na kaibigan. Kaibigan na kasama mo sa kasiyahan at kahit sa kalungkutan. Isang kaibigan na dadamayan ka sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Isang kaibigan na tanggap ang lahat-lahat sa iyo. Pero hanggang saan nga ba ang hangganan ng isang pagkakaibigan? Kailan mo masasabi na friendship's over? Kapag ba may nagawa siyang mabigat na kasalanan sa iyo o kapag siya ay namatay na? Kaya nga bang putulin ang kamatayan ng isang tunay na pagkakaibigan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng libu-libong listeners mo sa iyong YouTube channel. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magpapakilala na po ako kaagad. Ako po si Teresa at ang edad ko po ay 31 years old. Sa edad kong ito ay wala pa akong asawa at anak. Single rin po ako pero sa kabila ng lahat ay masaya ako sa aking buhay. Hindi naman ako nagmamadaling magkaroon ng love life kasi nakafocus pa rin ako sa pagbibigay ng kahit papaano ay maginhawang buhay sa aking mga magulang na medyo may edad na. Nagtatrabaho po ako bilang editor sa isang publishing company. Sa ngayon ay naka-work from home ako dahil sa pandemya. Ang aking ikukwento ay isa sa mga karanasan ko na hindi ko makakalimutan hanggang sa aking pagtanda. Dahil yon ay nagbigay sa akin ng sobrang takot at trauma. Kapag naaalala ko ang pangyayaring yon ay hindi ko talaga maiwasang hindi matakot. At kahit magpahanggang sa ngayon ay gumugulo pa rin yon sa aking katahimikan. Ang tinutukoy kong pangyayari ay nangyari noong ako ay third year high school pa lamang. Ako ang klase ng tao na maraming kaibigan. Simula elementary hanggang sa magtrabaho ako ay hindi ako nawawala ng malaking grupo ng friends. Kahit nga mga magulang o pamilya ng mga kaibigan ko ay nagugustuhan ako. Magaling nga siguro akong makisama Papa Dudut. Ako yung kaibigan na madali mong malalapitan at mahihingahan mo ng iyong mga problema. Huwag nga lang problemang pinansyal dahil hindi ako sigurado na makakatulong agad. Third year high school ako nang may maging kaibigan ako. Si Maricel. Nag-transfer siya sa school namin kaya wala pa siyang kaibigan. Normal na estudyanteng babae siya pero sobrang tahimik. Sa bagay ganon madalas kapag new student. Unang araw niya sa amin ay nasa isang sulok lamang siya. Lahat kaming magkakaklase ay sobrang ingay kasi 2 buwan kaming hindi nagkita-kita dahil sa summer vacation. Habang binibida ko sa mga kaibigan ko ang pagpunta ko sa Puerto Galera noong bakasyon ay nahagip ng mata ko si Maricel. Nawala ako sa concentration sa pagkukwento kasi naawa ako sa kanya. Mag-isa lamang siya at mukha siyang basang sisiw. Kaya nang mag-recess ako ay ako na ang kusang lumapit sa kanya kasi wala pa ring lumalapit sa kanya para makipagkaibigan. Hindi naging masyadong welcoming ang batch namin noon sa bagong estudyante na si Maricel. Nang lapitan ko si Maricel ay nagulat pa siya. Siguro ay nakala niya na walang maglalakas ng loob na lumapit sa kanya. Nakipagkilala ko sa kanya at siya rin sa akin Papa Dudut. Nakipagkwentuhan ako saglit kay Maricel hanggang sa inaya ko na siyang magpunta sa kantin. Mahihain daw talaga siya at para sa akin ay normal lang ang ganon. Lalo na kung bago ka sa isang lugar at wala ka pang kakilala.
Makalipas lamang ang isang linggo ay para na kaming mag-best friend kaagad ni Maricel. Kami na ang naging palaging magkasama at kung paano ay nagawa ko na siyang mapagsalita. Nakikipagkwentuhan at tawanan na siya sa akin. Medyo nagtatampo na nga ang ibang mga kaibigan ko kasi kahit sa pag-uwi ay kami ni Maricel ang magkasama. Ang totoo kasi ay magaan agad ang loob ko sa kanya. Saka yung personality namin ay magkaiba ay parang maganda pala kapag pinagsama. Isang mahiyain at isang makapalang mukha. Isang araw ay nilapitan ko ang mga kaibigan ko habang nag-uumpukan sila sa classroom. Wala pang teacher kaya ganun pa ang eksena. "Hello girls, na-miss nyo ba ako?" Masaya kong tanong sa kanila. "Naku Teresa, doon ka na nga sa bago mong BFF?" Pabirong taboy naman ni Angelica. "Grabe kayo sa akin ha. Nakakaawa kasi si Maricel wala siyang kaibigan." Katwiran ko. Di hayaan mo siyang maghanap ng friends niya. Pero ikaw ang bahala kung kanino ka sasama." Wika naman ni Gail. "Hindi ko naman kayo ipinagpapalit sa kanya. Nagkataon lang na bago si Maricel at kailangan niya ng makakasama. Ayoko kasi na may makikitang malungkot dito sa classroom kaya kapag may malungkot, pinapasaya ko." Patuloy kong paliwanag. Pagtingin ko sa pinto ay nakita ko noon si Maricel na nakatayo. Wala akong ideya kung narinig ba niya ang mga sinabi ko. Nag-smile ako sa kanya sabay kaway pero wala akong natanggap na response sa kanya. Nakayuko at dire-diretso siyang naglakad papunta sa upuan niya na nasa may pinakahulihan. Sinundan ko ng tingin si Maricel at naramdaman ko na hindi maganda ang kanyang mood. Kaya sa unang break time namin ay siya kaagad ang nilapitan ko. "May problema ka ba Maricel? Parang ang bigat ng dinadala mo," ang sabi ko sa kanya. "Doon ka na sa mga tunay mong kaibigan. Narinig ko ang mga sinabi mo kanina. Kinakaibigan mo ako kasi nakita mong malungkot ako. Ang sabi mo pa, hindi mo sila ipagpapalit sa akin. Kaya sa huli ay iiwanan mo rin ako." Nagdadamdam niyang wika. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Sinabi ko yun sa kanila para hindi sila magalit sa akin. Totoo ang friendship na ibinibigay ko sa iyo. Magaan ang loob ko sa iyo kaya kinakaibigan kita. Pagpapaliwanag ko pa. "Talaga? Totoong kaibigan mo ko? Hindi mo ko iiwanan?" Tanong ni Maricel. "Hindi. BFF na tayo eh." Nakangiti kong saad. Mabuti na lang papadudot at hindi ganoong kahirap kausap si Maricel. Maayos kong pinaliwanag sa kanyang lahat. Napansin ko rin ang isa pang ugali niya. Masyado siyang clingy. At kahit na hindi niya sabihin ay parang sumasama ang loob niya kapag sumasama ako sa iba kong kaibigan. Ang gusto niya ay kaming dalawa lang ang palagi magkasama. Gusto ko rin naman siya nakasama palagi pero syempre hindi lang sa kanya umiikot ang mundo ko. Kailangan ko pa rin makipag-usap at sumama sa mga taong nauna kong maging kaibigan bago siya. Lalo na at nasanay ako na marami akong kaibigan. Kaya naisipan kong kausapin si Maricel. May gusto akong isuggest sa kanya na sa tingin ko ay makakatulong sa aming dalawa. "Maricel, ano kaya kung makipagkaibigan ka rin sa iba nating mga kaklase?" Ang sabi ko sa kanya habang magkatabi kaming kumakain ng banana Q sa classroom. "Ha? Bakit?" Nagtatakang tanong niya. "Para kapag wala ako ay meron ka pang ibang nakakausap. Alam mo masarap ang maraming kaibigan. Si Paula, yung katabi mo, nakikita ko na kinakausap ka niya.
Mabait si Paula kaya maganda rin siyang maging friend. Turan ko. Hindi nagustuhan ni Maricel ang mga sinabi ko, Papa Dudut. Nagulat ako nang bigla siyang umiyak. Ikaw lang ang gusto kong maging kaibigan, Teresa. Wala nang iba. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan sa iba? Ayaw mo na ba sa akin? Pagod ka na bang maging kaibigan ko? Lumuluhan niyang tugon. Hindi mo ako naiintindihan, sambit ko. Kung ayaw mo na ako maging kaibigan, sabihin mo ng diretso sa akin. Hindi yung ang dami-dami mong sinasabi. Malakas na wika ni Maricel. Maricel, hindi mo ako maintindihan. Gusto kitang maging kaibigan. Giit ko. Huwag mo na ako niloloko. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang mga sinasabi mo. May pagtatampong wika ni Maricel at bigla siyang umalis ng classroom. Hindi ko na nakita si Maricel sa mga sumunod naming subjects. Hanggang sa sinabi ng isa kong kaibigan na nakita nila si Maricel na umakyat sa pader na nasa likod ng school. Mukhang tumakas ito para umuwi na. Sobra akong nakonsensya, Papa Dudut. Alam ko kasi na ako ang dahilan kung bakit ginawa yon ni Maricel. Doon ko napag-isipan ang mga sinasabi ko. Parang ang off nga pala na parang itinataboy ko siya kung ako lamang ang gusto niyang maging kaibigan. Kaya nang uwian na ay dumiretso ako sa bahay ni na Maricel para humingi ng sorry sa kanya. Isang beses ko na siyang naihatid doon pero hindi ako nakapasok sa loob. Isang simpleng bungalow house na gawa sa semento at yero ang bahay ni na Maricel. Sa klase ng bahay na meron sila ay masasabi ko na may kaya ang pamilya niya sa buhay. Nakita ko sa labas ng bahay nila ang nanay niya na si Tita Donna. Nakilala naman niya ako kasi palagi raw akong kinikwento ni Maricel sa kanya. Pinapasok niya ako at bago niya palabasin ng kwarto si Maricel ay kinausap niya muna ako sa may salas. Ano bang nangyari at umuwi siyang umiiyak? Tanong ni Tita Donna sa mahinang boses. May nasabi po kasi ako sa kanya na hindi niya nagustuhan. Kaya nandito po ako para mag-sorry sa kanya pag-amin ko. Pasensya ka na nga pala sa anak ko, Teresa. Grabe kasi talagang ma-attach sa isang tao yan eh. Ayaw na niyang mawawala ang isang tao kapag nagustuhan niya. Sinasaktan din niya ang sarili niya kapag sobra siyang nagagalit o nalulungkot. Ang sabi pa ni Tita Donna. Nagulat ako sa mga nalaman ko mula sa nanay ni Maricel. Doon ko nasabi sa sarili ko, Papa Dudut, na kailangan talaga ako ni Maricel bilang isang kaibigan. Sa pag-uusap rin namin ni Tita Donna ay sinabi niya na naging ganon ang behavior ni Maricel. Simula nang mamatay ang panganay nitong kapatid dahil sa malubhang sakit. Close na close daw kasi ang dalawa kaya sobrang naapektuhan si Maricel nang mawala ang ate nito. Hayaan niyo po, tita. Sa susunod po ay magiging maingat na po ako sa mga sasabihin ko kay Maricel. Mabait naman po siya kaya gusto ko siyang maging kaibigan. Gusto ko lang po kasi na magkaroon siya ng maraming kaibigan. Kaya ako yun nasabi sa kanya. Ang sabi ko. Maraming salamat, Teresa. Ikaw na ang bahalang magpasensya sa anak ko, ha? Alam ko na mahirap pa siyang maging kaibigan. Kaya talagang humahanga ako sa iyo. Ang tura naman ni Tita Donna. Hindi naman po mahirap maging kaibigan si Maricel, tita. Ang kailangan niya lang siguro ay isang tao na makakaintindi sa kanya. Tugon ko. Matapos ang aming pag-uusap ay kinatok na ni Tita Donna si Maricel sa kwarto nito. Nang malaman niyang naroon ako ay natuwa siya, Papa Dudut.
Sa kwarto niya kami nag-usap at doon ay humingi ako ng sorry sa kanya. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aking side at kagaya ng una ay madali niya yung naunawaan. Parang napakatagal na panahon niya akong hindi nakita nang yakapin niya ako. Sobrang higpit na parang ayaw na niya akong pakawalan pa, Papa Dudut. Nang aking malaman na nangyari at pinagdaanan ni Maricel ay mas naging sensitibo na ako sa mga sinasabi ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi na rin ako masyadong sumasama sa iba kong kaibigan dahil baka ma-upset siya at magtampo ulit sa akin. Iniiwasan ko na mangyari ang bagay na yon dahil ayokong maging dahilan para saktan niya ang kanyang sarili. Hindi ko kayang isipin na sasaktan ng isang tao ang sarili niya nang dahil sa akin. Hindi yon kakayanin ng aking konsensya. Napansin ko na naging mas malapit kami ni Maricel sa isa't isa. Kami na ang palaging magkasama sa school. Sa pagpasok at pag-uwi ay kami rin ang magkasabay. Sobra na ang pagtatampo ng iba kong kaibigan pero pinaliwanag ko sa kanila ang kondisyon ni Maricel at masaya ako na kahit papaano ay naiintindihan nila ako. Isang araw ay nagulat ako nang bigyan ako ni Maricel ng kwintas na ang pendant ay initial ng pangalan niya. Meron din siyang kwintas na letter T ang pendant. Friendship necklace yan. Gift ko sa ating dalawa dahil 3 months na tayong magkaibigan. Natutuwang sabi ni Maricel. Ang ganda, sambit ko. Mabuti at nagustuhan mo. Sign yan na habang buhay na tayong magkaibigan. Dapat suot mo yan palagi ha. Huwag mong iwawala yan. Ang wika pa ni Maricel. Oo naman, promise. Hindi ko ito iwawala at palagi ko itong isusuot. Pagpayag ko sa gustong mangyari ni Maricel. Alam mo Teresa, sobrang saya ko na naging magkaibigan tayo. Wala kasing gustong makipagkaibigan sa akin doon sa dati kong school kasi ang weird ko raw. Masaya ako na lumipat ako sa school na ito kasi nakilala kita. Nakangiti niyang wika. Medyo na-weirduhan ako sa regalong yon ni Maricel, Papa Dudut. O dahil sa first time kong makatanggap ng ganong klase ng regalo mula sa isang kaibigan. Pero doon ko rin napatunayan na totoo ang friendship ni Maricel para sa akin. Hindi naman siya siguro mag-aabalang magbigay ng ganong espesyal na regalo kung wala lang sa kanya ang aming pagkakaibigan. Nagkaroon ako ng manliligaw, Papa Dudut, si Alex. Pareho kaming nasa 3rd year noon pero nasa ibang section siya. Medyo sikat siya sa school kasi isa siya sa mga mahuhusay na maglaro ng basketball sa aming school. Tapos may itsura rin siya kaya may ilang babae na nabubwisit sa akin ang malaman nila na nililigawan ako ni Alex. Pero tuwang-tuwa ako nang manligaw siya sa akin kasi siya ang ultimate crush ko. Hindi ko nga lang muna siya sinagot at baka isipin niya na madali akong makuha. Bilang si Maricel ang aking best friend ay sa kanya ko unang sinabi na bala kong sagutin si Alex. Hindi ba yun yung sikat na gwapo? Baka marami yung nobya ha, tapos dagdag ka lang, ang turan pa ni Maricel. Iniisip ko na nagbibiro lang siya. Parang hindi naman ganun si Alex. Mabait siya since first year ay crush ko na nga siya kaya nakakatuwa na nanligaw siya sa akin. Kinikilig ko pang pahayag. Ewan ko ha pero wala akong tiwala sa Alex na yon. Seryosong sabi ni Maricel. Ha? Bakit mo naman nasabi? Nagtataka kong tanong. Kasi nakita ko siya kahapon sa labas ng school. May kausap siyang babae na kaedad natin tapos sobrang sweet nila.
Iba yung school uniform ng babae kaya hindi dito yun nag-aaral? Wika pa ni Maricel. Nanlamig ako sa mga sinabi ng aking kaibigan Papa Dudut. Baka pinsan o kaibigan niya lang, pagtatanggol ko pa kay Alex. May magpinsan ba o kaibigan na nagkikiss sa lips? Tapos binigyan pa ni Alex ng bulaklak yung babae? Turan pa niya. At dahil kaibigan ko si Maricel ay pinaniwalaan ko ang mga sinabi niya Papa Dudut. Siyempre kahit ako ang nasa posisyon ni Maricel at makita ko na may ibang nilalande ang manliligaw niya ay sasabihin ko rin sa kanya kahit na masakit. Nang dahil din sa mga nalaman ko mula sa kaibigan ko Papa Dudut ay nawala na ako ng gana kay Alex. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Alex ang pag-iwas ko sa kanya. Kung idadagdag lang niya ako sa babaeng nilalandi niya ay huwag na lang. Kahit pa crush na crush ko siya ay hindi ako ganun kadesperada para hayaan siya na paglaruan ako. Tila ikinatuwa naman ni Maricel ang pag-iwas ko kay Alex Papa Dudut dahil nagkaroon kami ng mas maraming oras na magkasama. Noon kasi ay palagi akong inaayan ni Alex na mamasyal o kaya ay magbisikleta sa plaza tuwing weekend. Pero hindi pala ganong kadaling sumuko si Alex. Umanap siya ng magandang pagkakataon para magkausap kaming dalawa at malaman niya ang dahilan kung bakit ko siya iniiwasan. Isang gabi ay nagulat na lamang ako na nandun siya sa aming bahay, nakaupo siya sa may salas at matyaga niya akong hinihintay. Galing kasi ako sa labas at sinamahan ko si Maricel na bumili ng damit sa bayan. Pinauwi ko na si Alex pero aniya ay hindi siya aalis hanggat hindi ko sinasabi kung ano ba ang nangyari at bigla ko siyang iniwasan. Pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko, Teresa. Ang sabi nila ay pinaasa mo lang daw ako. Tumigil na raw ako manligaw sa iyo kasi busted na ako. Pero ayoko maniwala sa kanila. Ang gusto ko ay sa bibig mo mismo manggaling na binabusted mo na ako. Malungkot na wika ni Alex. Huwag mo na akong ligawan. Binabusted na kita. Simula sa gabing ito ay ayoko nang nilalapitan mo pa ako. Walang gatol kong sabi sa kanya. Masakit para sa akin na sabihin yon Papa Dudut, sayang kasi sasagutin ko na sana si Alex. Kung hindi siguro sinabi sa akin ni Maricel ang nakita niya sa labas ng school ay baka kami na ni Alex. Bakit? Gusto kong malaman ang dahilan, ang sabi ni Alex. Alam kong bukod sa akin ay may iba ka pang babae. Nakita ka ni Maricel sa labas ng school na may kasamang ibang babae. Inalikan mo raw at binigyan ng bulaklak. Kaya tama na Alex. Sayang, kung kailan sasagutin na kita, saka ko pa nalaman na hindi ka nakukontento sa isang babae. Nagagalit kong sagot. Natawa si Alex sa mga sinabi ko. Sinong may sabi sa'yo? Si Maricel? Yung weird na babaeng kasama mo palagi? Alam mo kung ako sa'yo lalayuan ko na yung babaeng yon. Sinungaling siya. Sinisiraan lang niya ako sa'yo. Hindi totoo ang sinasabi niya. Wala akong ibang nililigawan kundi ikaw lang. At wala rin akong girlfriend pa. Kahit ikaw pa mismo ang magtanong sa mga kaibigan at magulang ko, hindi ako ganong klase ng lalaki, Teresa. Seryoso ako sa iyo. Puno ng sincerity na sabi ni Alex. Sa tingin mo, kung gusto ni Maricel na siraan kanya sa akin, bakit niya yun gagawin? Ano ang dahilan niya? Tanong ko. Hindi ko alam. Bakit hindi mo siya papuntahin dito at iharap sa akin? Sa harapan ko mismo niya sabihin ang mga nakita niya. Ang hamon pa ni Alex.
Bigla ako nagkaroon ng pag-aalinlangan sa paniniwala sa mga sinabi ni Maricel. Kaya sinunod ko ang sinabi ni Alex. Sinundo ko si Maricel sa bahay nila at dinala ko siya sa bahay namin. Tinignan ko ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya si Alex. Talagang sobra siyang nagulat. Namutla siya at halatang kinabahan. Bigla pa siyang nagsabi na uuwi na dahil late na. Baka raw mapagalitan siya ng nanay niya pero pinigilan siya ni Alex. Hindi ka pwedeng umuwi. Ngayon mo sabihin sa harapan ko ang mga nakita mo sa labas ng school. Sabihin mo yan ng diretso sa aking mukha. Matapang na wika ni Alex. Hindi gumagalaw si Maricel. Nakayuko siya at hindi magawang tignan si Alex. Maricel, sabihin mo sa kanya yung mga nakita mo, sige na. Alam ko na nagsasabi ka ng totoo, ang sabi ko sa aking kaibigan. Hanggang sa umiyak bigla si Maricel. Doon na niya inamin na hindi totoo ang kanyang sinabi sa akin. Imbento lang daw niya ang lahat ng yon. Hindi raw totoo na nakita niya si Alex na may ibang babae. Pero bakit mo ginawa yun? May gusto ka rin ba kay Alex? Naluluha kong tanong. Wala akong gusto sa kanya. Ayoko kasi na mawala ka sa akin, Teresa. Alam ko kapag naging kayo ni Alex, mawawalan ka na ng oras sa akin. Aagawin ka na niya sa akin. Maiiwanan na naman ako mag-isa. Tugon ni Maricel sa pagitan ng paghikbi niya. Hindi ko tinanggap ang dahilan na yon ni Maricel, Papa Dudut. Sobra akong disappointed sa kanya nang malaman ko na kaya niyang magsinungaling at gumawa ng kwento. Ang sa akin kasi bilang kaibigan ko siya ay dapat ay siya ang unang magiging masaya para sa akin kapag naging kami na ni Alex. Alam niya kung gaano ko kagusto si Alex, isa pa ay dapat maintindihan niya na hindi sa kanya palaging iikot ang mundo ko. Oo, magkaibigan kami pero hindi pwedeng sa aming dalawa lang ang pag-ikot ng mundo. Na kaming dalawa lang lagi ang palaging magkasama. Mabuti na lang pala at matindi ang paninindigan ni Alex. Talagang hindi siya pumayag na hindi niya malinis ang pangalan niya sa akin. Matapos ang pangyayaring yon ay pinag-isipan ko kung dapat ko pa bang maging kaibigan ng kagaya ni Maricel. Humingi ako ng payo sa iba kong kaibigan at sinabi nila na layuan ko na si Maricel kasi magaling pala siyang gumawa ng kwento. Baka raw pati ang nanay nito ay sinungalin at hindi totoo ang sinasabi sa akin tungkol kay Maricel. Dahil na rin sa buyo ng aking mga kaibigan, ay dumistansya na ako kay Maricel. Kahit na anong hingi niya ng tawad ay hindi ko na siya pinakinggan. Sa school ay mistulan na siyang hangin na hindi nakikita para sa akin. Wala na akong awang nararamdaman kahit nakikita ko siyang mag-isa palagi. Simula rin ng araw na yon ay hindi ko na sinuot pa ang friendship necklace namin ni Maricel. Nakatago lamang yon sa aking aparador. Pero si Maricel ay patuloy pa rin niyang sinusuot ng naturang kwintas, Papa Dudut. Sinagot ko na si Alex, mas lalo akong na-inspired na mag-aral dahil sa kanya. Unti-unti ay nasanay na ako na walang Maricel sa aking buhay. Ipinagkalat pala ng mga kaibigan ko sa iba pa ang sinabi kong pagsisinungaling ni Maricel sa akin. At doon na nga nagsimula ang pambubuli ng iba kong kaklase kay Maricel. Tinawag siyang sinungaling at magaling gumawa ng kwento. Maraming pagkakataon ang nakikita ko siyang umiiyak dahil sa mga pambubuli sa kanya. Gusto ko man na lapitan siya o kaya ay ipagtanggol ay palagi ko pa ring naiisip ang ginawa niya sa akin at kay Alex. Kaya sa huli ay hindi ko na lang siya pinapansin. Hanggang sa dumating ang araw na napansin kong hindi na pumasok sa school si Maricel.
Sa tuwing tinitingnan ko ang upuan niya sa classroom ay palagi yung bakante. Lumipas pa ang mga araw at buong linggo nang hindi pumasok sa school ang dati kong kaibigan Papa Dudut. Kahit papaano ay nag-alala na ako sa kanya. Baka kasi nang dahil sa pambubuli sa kanya ay natakot na siyang mag-aral. Ang iniisip ko ay puntahan siya sa bahay nila pero baka bigyan niya yon ng ibang kahulugan at dumikit na naman siya sa akin. Sumapit ang Lunes at wala pa ring Maricel na pumasok. Kahit ang advisor namin na si Mrs. Fajardo ay nababahala na sa matagal na pagliban ni Maricel sa klase. Kahit excuse letter ay wala rin itong natanggap. Buong araw akong nag-iisip sa kung ano na nga ba ang nangyari kay Maricel. Kaya nang uwian na ay nag-decide akong puntahan na siya sa bahay. Hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung ano ang kalagayan ni Maricel. Kung ayos lang ba siya. Mag-isa akong pumunta sa bahay ni Maricel at sa labas pa lamang ay nagtaka na ako kasi may ilang tao ang nasa labas. May mga lamesa at upuan. Habang papalapit ako sa mismong bahay nila ay lumabas si Tita Donna. Namumugto ang mata niya habang halatang galing sa matinding pag-iyak. Nang makita niya ako ay patakbo niya akong nilapitan. Niyakap niya ako ng mahigpit sabay iyak ng malakas. Tita, ano pong nangyari? Si Maricel po. Ilang araw na kasi siyang hindi pumapasok eh. Ang dami na niyang mga nami-miss na lessons. Ang sabi ko pa sa kabila ng paghagulhol ni Tita Donna. Wala na siya, Teresa. Patay na si Maricel. Patay na siya. Ang tangis ni Tita Donna. Akala ko ay nagbibiro lamang siya. Ngunit nang sumilip ako sa loob ng bahay ay may nakita akong puting kabaong sa may isang sulok ng salas at aking napagtanto na totoong patay na nga si Maricel. Nanginig ang katawan ko habang unti-unti akong lumapit sa kabaong niya, Papa Dudut. At tumiyak ako nang makita ng aking mga mata si Maricel na nakahiga sa loob ng kabaong. Bumuhos ang aking luha at wala akong ibang sinabi kundi ang sorry at patawad. Napakabigat sa kalooban ko na nawala siya nang hindi kami okay, Papa Dudut. Sa pagkalma ko ay kinausap ako ni Tita Donna. Nang tanungin ko siya kung ano ang sakit ni Maricel, ay sinabi niyang walang sakit ang anak niya. Doon niya ipinagtapat sa akin na nagpakamatay pala si Maricel. Bigla na lang daw itong naging malungkutin muli at nagulong sa kwarto ng ilang araw. Halos isang beses sa isang araw na lamang daw ito kumakain. Kapag tinatanong naman daw ni Tita Donna kung ano ang problema ay hindi umiimik si Maricel. Sanay daw siyang nakikita si Maricel na mag-isa pero hindi kagaya ng mga nakita nito bago nagpakamatay si Maricel. Noong Sabado raw ay maghapon itong hindi lumalabas ng kwarto. Doon na sobrang nag-alala si Tita Donna kaya kinabukasan ay pwersahan na nitong binuksan ang pinto ng kwarto ni Maricel at nakita nitong nakabigti si Maricel gamit ang isang lubid. Walang iniwan na suicide note si Maricel kaya isang palaisipan pa rin para kay Tita Donna ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Alam ko sa aking sarili na ang pambubuli ng mga kaklase ko ang nagtulak kay Maricel para kitlin ang kanyang sariling buhay. Alam ko rin na ako ang dahilan kung bakit siya nabuli. Kung hindi ko sana sinabi sa mga kaibigan ko ang kasalanang nagawa ni Maricel ay hindi ito mabubuli. Kaya wala akong ibang sinisisi kundi ang aking sarili sa ginawang pagpapakamatay ng dati kong kaibigan, Papa Dudut. Sobrang sakit palang mawala ng isang kaibigan.
Pero mas masakit kung nawala siya na may naiwan kayong gusot. Gusot na kahit kailan ay hindi na maayos pa kasi wala na si Maricel. Kahit na anong iyak o paghingi ng tawad ang gawin ko ay wala ng silbi kasi patay na siya. Nang malaman sa school ang pagpapakamatay niya ay wala sa mga kaklase ko ang pumunta sa burol ni Maricel. Sabagay wala naman kasi siyang kaibigan kundi ako lamang. Sa huling gabi ng lamay ni Maricel ay pumunta ako. Sinuguro ko na naroon ako kasi hindi ako makaka-attend sa paglibing sa kanya dahil sumaktong merong kaming exam ng araw na yon. Doon ko lang napansin na nasa liig pa rin niya ang aming friendship necklace. Habang nasa harapan ako ng kabaong ni Maricel ay ipinagdasal ko ang kanyang kaluluwa para sa katahimikan nun. Humingi muli ako ng tawad sa kanya. Nang patapos na ako sa pagdarasal ay may naramdaman akong malamig na hangin ang dumaan sa braso ko. Parang ang pakiramdam ko ay may mga kamay na nakahawak sa aking braso ng sobrang higpit. Bigla po akong kinilabutan ng walang kadahilanan. Naging mabigat bigla ang pakiramdam ko na parang lalagnatin ako. Nagpaalam na ako kay Tita Donna. Mula sa burol ay dumiretso na ako kaagad sa bahay. Naligo lamang ako, nagpalit ng pantulog at humiga na. Mag-isa lamang ako sa aking kwarto o papadudot. Ayoko kasi nang may katabi sa kama. Gaya ng karamihan ay sanay na ako na natutulog na patay ang ilaw. Ilang minuto pa lamang simula nang ako ay makatulog ay naramdaman ko na may humiga sa tabi ko. Dahil sa antok ay hindi na ako nag-abala na tignan kung sino yon. Sigurado kasi ako na inaasar o pinagtitripan ako ng isa sa mga kaibigan ko kasi alam ng lahat ng kasama ko sa bahay na ayaw ko ng may katabi sa higaan. Ano ba? Umalis ka nga. Natutulog na ako. May inis kong pagtataboy sa kung sino man ang humiga sa tabi ko. May naramdaman akong paggalaw sa tabi ko, papadudot. Parang tumagilid siya paharap sa akin. Maya-maya ay may malamig na brasong dumantay sa aking tiyan. Manipis lamang ang suot kong damit kaya dama ko ang lamig ng balat na dumikit sa akin. Para yung nagyeyelo sa sobrang lamig. Doon ako sobrang nainis. Hahawakan ko na sana ang braso na napatong sa aking tiyan. Pero laking gulat ko nang wala akong mahawakang braso. Para po akong binuhusan ng tubig at napaigtad ako, sabay bangon. Patakbo akong nilapitan ang switch ng ilaw at nang buksan ko ang ilaw ay kinilabutan ako nang wala naman akong nakitang ibang tao sa aking kama. Tiyanek ko pa rin ang ilalim ng higaan pero wala talaga. Ang unang pumasok sa utak ko ay si Maricel. Iniisip ko na baka siya ang tumabi sa akin sa higaan. Hindi ko alam kung nagpapaalam ba siya sa akin o kung ano. Pero ang sigurado ako ay takot ako ng gabing yon. Sa sobrang takot ko ay 3 gabi akong hindi nakatulog sa aking kwarto. Sumiksik na lamang ako sa kwarto ng iba ko pang kapatid. Ilang araw bago sumapit ang ika-5 monthsary namin ni Alex ay nag-break na kami. Natatawa nga ako kasi parang nagkatotoo yung ginawang kwento ni Maricel. Ang kaibahan lamang ay ang lugar ng pinangyarihan. Nahuli ko kasi si Alex sa mall na may ibang kasamang babae. Nasa food court sila, may dalang bulaklak ang babae na sigurado kung bigay ni Alex. Halos 2 weeks nang wala si Maricel ay mas tumindi ang pagpaparamdam niya sa akin, papadudot. Ang akala ko ay nagpapaalam na siya noong niyakap niya ako sa aking kwarto pero simula pa lamang pala yon. May mga pagkakataon na kapag inaatake ako ng takot sa pagtulog
ay naglalambing ako sa nanay ko na tabihan niya ako. Simula kasi nang magparamdam si Maricel ay napilitan na akong matulog ng may katabi. Patay na ang ilaw, naunang nakatulog ang nanay ko sa akin habang ako ay abala sa aking cellphone sa pagtingin sa aking mga social media. Nang antukin na ako ay tinabi ko na sa ilalim ng aking una ng cellphone. Mabilis naman akong nakatulog pero agad akong nagising nang marinig ko ang pagsarado ng pinto ng aking kwarto. Hindi ko alam kung totoo ba na nagsara yon o guni-guni ko lang. Pipikit na sana muli ako para bumalik na sa pagtulog nang may makita ako sa gilid ng aking mata na parang isang anino ng babae na tumakbo ng mabilis. Tumingin ako sa gilid ko at may nakita akong isang anino ng babae na nakatayo sa sulok ng aking kwarto. Sa hugis ng katawan at porma ng buhok ng anino ay isang tao kaagad ang naisip ko. Walang iba kung hindi si Maricel. Kahit wala akong nakikitang mukha o kahit anong parte ng katawan sa anino ay malakas ang pakiramdam ko na sa akin siya nakatingin. Mama? Mama, nandito si Maricel. Natatakot kong gising sa aking nanay na nakahiga sa tabi ko. Hindi ko na inalis ang mata ko sa anino habang niyuyugyug ko ang katawan ni mama. Ayokong alisin ang tingin ko sa anino para kung sakaling lumapit yon sa akin ay makikita ko kaagad. Hindi ako tumitigil sa pagising sa nanay ko pero kahit na anong yugyug ko sa kanya ay sobrang himbing pa rin ang tulog niya. Nang hindi ko na nakayanang tingnan ng anino, ay doon ako nagdesisyon na buwaba na ng kama. Hinila ko sa kamay si mama at tumayo na rin siya. Sigaw ako ng sigaw sa kanya na kailangan naming lumabas ng kwarto kasi naroon si Maricel. Hila ko ang kamay ni mama hanggang sa buksan ko ang pinto. Paglabas ko ng kwarto ay nagulantang ako nang makita ko si mama na humahangos palapit sa akin habang may pag-aalala sa mukha niya. Sobra ako nanlimig ng pagtingin ko sa aking likuran ay wala akong hawak na kamay. Wala si mama sa likuran ko at hindi pala siya ang katabi ko na hinila ko ang kamay. Si mama ay nasa harapan ko at may hawak na isang basong may laman ng tubig. Saan ka galing, mama? Nanghihina kong tanong. Galing ako sa kusina. Kumuha ako ng tubig at nauuhaw ako. Ano bang nangyayari at sumisigaw ka? Nag-aalala niyang tanong. Ang akala ko kasi katabi kita eh. Para na akong nakalutang habang nagsasalita. Kakaalis ko lang. Pabalik na ako nang marinig kitang sumisigaw. Sambit naman ni mama. Ma? May anino. Akala ko ikaw yung hawak ko. Tuluyan nang umikot ang paningin ko at nawalan ako ng malay sa sobrang takot at halo-halong emosyon na nararamdaman ko ng gabing yon, Papa Dudut. Para sa akin ay napaka-traumatic ng experience ko na yon. Hindi na ako nakatulog ng maayos kahit may katabi pa ako dahil iniisip ko palagi na magpapakitang muli sa akin si Maricel sa pormang anino. Kapag naman nakakatulog ako ay madalas ko siyang nakikita sa panaginip. Galit siya sa akin, Papa Dudut. Ako ang sinisisi niya kung bakit siya nagpakamatay. Pero may isang beses na napanaginipan ko siyang umiiyak. Niyakap niya ako at sa balikat ko siya umiyak ng umiyak. Hindi ko na tuloy malaman kung ano ang aking iisipin. Galit ba talaga si Maricel sa akin o nagsisisi na ba siya sa ginawa niyang pagpapakamatay kaya naginipan ko siyang umiiyak. Nang dahil sa pagpaparamdam ni Maricel ay nakagawian ko nang kausapin siya bago ako matulog. Palagi kong hinihiling sa kanya na sana ay huwag naman niya akong gambalain pa. Minsan ay dinadalaw ko si Tita Donna sa bahay nito
Nakita ko kung gaano siya kalungkot na wala na siyang kasama. Alam ko na grabe ang pinagdaanan niya dahil 2 anak niya ang nawala sa kanya. Kaya naisipan ko na palagi siyang puntahan pagkatapos ng uwian sa school. Kahit sandali binibisita ko si Tita Donna sa bahay niya, palagi naming topic si Maricel. Naisip ko rin kasi ng panahon na yon na baka kaya nagpapakita o nagpaparamdam si Maricel ay dahil gusto niyang dalawin ko ang nanay niya. Ang buong akala ko ay titigilan na ako ni Maricel simula nang pinupuntahan ko na si Tita Donna sa bahay nito. Pero hindi pa pala, Papa Dudut. Dahil isang gabi habang mahimbing ang tulog ko ay muling nagpakita si Maricel sa akin. Nasa kwarto ako ng aking mga magulang. Nakapwesto ako ng higa sa gitna ng aking nanay at tatay nang bigla akong magising, Papa Dudut. Nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong babaeng nakalutang sa tapat ko. Wala siyang mukha ngunit meron siyang buhok at katawan. Talagang mukha ang tanging wala sa kanya. Ganun pa man ay alam kong si Maricel yon, Papa Dudut. Basta nakalutang lamang siya na parabang pinapanood niya ako habang natutulog. Sa takot ko ay napaiyak ako at pinili kong ipikit na lamang ang aking mga mata. Matagal ako nakapikit at sa muli kong pagmulat ay wala na siya. Bigla akong nahilo, Papa Dudut. Bigla akong nagising muli at iyon pala ay nananaginip lamang ako. Kahit ako ay naguguluhan sa mga nangyayari sa akin kaya nag-research ako. May mga ganong pangyayari pala talaga. Yung sa panaginip mo ay nananaginip ka. Kung tama ang aking pag-research ay false awakening ang tawag sa ganon, Papa Dudut. Nang dahil sa mga pangyayaring yon ay naapektuhan na ang aking normal na buhay. Lalo na sa aking pag-aaral. Hindi na ako makapag-concentrate masyado sa mga itinuturo ng aming mga guro. Napansin din ng mga kaibigan ko na parang naging tahimik ako at hindi na palaging sumasama sa kanila. Hindi ko naman masabi sa kanila ang problema ko dahil baka pagtawanan lamang nila ako. Kumalat pa yon sa ibang kaklase namin at maging dahilan pa yon para ako naman ang mabuli. Isang umaga ng Sabado habang nag-aayos ako ng aking mga damit sa aparador, ay nakita ko ang friendship necklace na ibinigay sa akin ni Maricel noong siya ay nabubuhay pa. Bigla akong napaiyak nang makita ko yon, Papa Dudut. Naisip ko na pagkakaibigan lang naman ang gusto ni Maricel sa akin. Pero hindi ko yon naibigay sa kanya ng maayos. Tapos nang binubuli siya ay wala akong ginawa kundi ang manood lang. Hindi ko man lang naisip na minsan ay naging magkaibigan kami. Sa araw din na yon ay mag-isa kong pinuntahan sa sementeryo ang puntod ni Maricel. Nagtirik ako ng kandila at ipinagdasal ko ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Maricel, sorry ha. Siguro kaya mo ako ginugulo ay para makaganti ka sa pagtalikod ko sa iyo. Pasensya ka na talaga ha. Ayaw ko kasi sa sinungaling na tao. Pero kung mabubuhay ka ulit ay hindi ako magdadalawang isip na kaibiganin ka ulit. Babawi ako sa iyo kapag nangyari yun. Mataimtim kong sabi habang nakatingin sa lapida ni Maricel. Iniwanan ko na sa tabi ng puntod ni Maricel ang friendship necklace na hawak ko. Pero bigla kong naisip na isuot yon. Umalis ako na nasa leeg ko ang kwintas na ibinigay sa akin ni Maricel. Dumaan ako sa bahay nila at nalaman ko kay Tita Donna ng araw na yon ay 40 days simula nang mawala si Maricel. Inimbitan niya ako sa bahay niya dahil nagluto siya ng pansit. Naawa ko kay Tita Donna kasi mag-isa lamang siya sa ika-40 days ni Maricel. May mga inimbitahan siyang kamag-anak pero hindi naman nakapunta. Miss na miss ko na si Maricel. Kahit hindi siya pala imik, basta alam kong nasa kwarto lang siya ay
ayos na sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya nagawang magpakamatay. Naluluhang wika ni Tita Donna sa gitna ng aming pagkain. Papa Dudut, para akong sinampal ng oras na yon. Wala talaga akong balak na sabihin sa nanay ni Maricel na alam ko kung bakit nagpakamatay ang anak niya. Pero nang sandaling yon ay bigla kong ipinagtapat sa kanya ang lahat. Sinabi ko mula sa pagsisinungaling ni Maricel at pagkakabuwag ng aming pagkakaibigan. Sinabi ko rin ang pambubuli ng ilan naming kaklase ang dahilan ng pagpapakamatay ni Maricel. Dagdag na rin ang pagkasira ng aming friendship. Ang akala ko ay magagalit sa akin si Tita Donna pero hindi, Papa Dudut. Sobrang maunawain niya at wala siyang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Paglipas ng ilang buwan ay umalis na si Tita Donna sa bahay na yon. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pero masaya ako na nasabi ko sa kanya ang dahilan ng pagpapakamatay ni Maricel. Deserve niya na malaman yon dahil alam kong magiging mahirap para sa kanya kung habang buhay niyang tatanungin ang sarili niya kung bakit yon ginawa ng kanyang anak. Napansin ko rin na pagkatapos ng 40 days ni Maricel ay hindi na siya nagparamdam sa akin. Naging matahimik na ang pagtulog ko sa gabi. Hindi ko alam kung totoo ba na lumilisa na ang kaluluwa ng isang namatay pagkatapos ng 40 days. Kaya hindi na nagparamdam sa akin si Maricel. O baka dahil sa palagi ko nang suot ang friendship necklace. Nang isuot ko kasi yon ay hindi na rin siya nagparamdam pa. Hanggang ngayon ay nakasanayan ko nang isuot palagi ang friendship necklace na bigay ni Maricel. Kahit meron akong ibang kwintas na mamahalin ay hindi ko pa rin magawang ipagpalit ang kwintas na yon. Yun na lamang kasi ang material na alaala na naiwan sa akin ng isang tao na kahit sa maikling panahon ay ipinaramdam sa akin na mahalaga ako at hindi niya kayang mawala ko sa buhay niya. Nitong taon lang ay napanaginipan kong muli si Maricel. Nakatingin lamang siya sa akin, hindi na po siya umiiyak. Nang dahil sa panaginip na yon ay naalala ko ang nakaraan kaya naisipan kong sumulat sa inyo upang ibahagi ang aming kwento. Kahit habang isinusulat ko ito ay may kaunting bigat pa rin. Kasi hindi ko pa pala napapatawad ng lubusan ang aking sarili sa mga nangyari kay Maricel. Dito ko na po tatapusin ang aking sulat, Papa Dudut. Alam ko na kahit may halong katatakutan ang aking kwento ay marami pa rin ang makakarelate dito dahil lahat tayo ay nagkaroon ng matalik na kaibigan noong tayo ay nag-aaral pa. Thank you ulit, Papa Dudut, at sana ay mas humaba pa ang takbo ng programa mong ito sa YouTube. Pagpalain ka ng nasa itaas. Lubos na gumagalang, Teresa. Sa pagkakaibigan, dapat alam natin ang ating hangganan. Para rin kasi itong relasyon na mag-boyfriend at girlfriend. Bigayan at intindihan lang. Walang sakalan. Kahit papaano alam ko na naiintindihan natin si Teresa kung bakit niya piniling putulin ang pagkakaibigan niya kay Maricel. Wala naman siguro sa atin ang gusto ng isang sinungaling na kaibigan, hindi po ba? At sana ay tuluyan ng maalis na Teresa ang paninisi niya sa kanyang sarili. Hindi mo ginusto ang nangyari sa iyong kaibigan at sana ay palayain mo na ang iyong sarili sa pag-iisip ng ganon. Huwag kang mag-alala dahil kasama mo kami sa pagdarasal para sa ikakatahimik ng kaluluwa ni Maricel. At sa iba dyan na natagpuan na ang tunay nilang kaibigan, ingatan niyo po sila. Napakaswerte at blessed ninyo dahil meron kayong kaibigan na masasabi ninyong tunay na pang forever. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papadudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut Stories, Papadudut Stories.